Germany kasalukuyang inaatake ng China. Mga leader ng China at Russia nagpulong pagkatapos ng inaugurasyon ni Trump. And aircraft carrier ng China kasama ang iba pang Chinese vessels na mataan malapit sa Pag-asa Islands. Sa nagdaang mga taon, patuloy na lumalawak ang impluensya ng China sa pandaigdigang politika, ekonomiya at seguridad. Ang agresibong mga estratehiya nito sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagdulot ng pangamba sa maraming bansa, kabilang ang Alemanya sa Germany. Anong klaseng pag-atake ang ginawa ng China sa Germany? Naghahanda na nga ba ang alyansang China at Russia? At bakit maraming Chinese vessels ang namataan malapit sa Pag-asa Island? Yan ang ating aalamin. Chinese vessels sa Pag-asa Island. Ang pagpapadala ng China ng aircraft carrier at 59, iba pang Chinese vessels sa Pag-asa Islands ay isang seryosong pagpapakita ng lakas militar sa rehiyon. Ngunit higit pa rito, dapat ding bigyang pansin na ang kilos na ito ay nagaganap sa isang estratehikong lokasyon na hindi kalayuan sa Pag-asa Islands, isang bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin din ng Pilipinas. Ang galaw ng China sa Indo-Pacific ay hindi lamang banta sa Taiwan, kundi pati na rin sa mga kalapit nitong bansa, kabilang ang Pilipinas, na patuloy ding hinaharap ang mga issue sa agresibong pagkilos ng Beijing sa South China Sea. Nagpapakita ang ganitong military build-up ng mas malawakang estratehiya ng China upang palakasin ang kontrol nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa karagatan. Ang presensya ng Chinese warships sa lugar ay maaaring magkaroon ng epekto hindi lang sa seguridad ng Taiwan, kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila ng pandaigdigang panawagan para sa kapayapaan, patuloy ang China sa agresibong aksyon nito na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng mga bansang may territorial na alitan dito. Dahil sa lumalawak na banta, kailangang manatiling mapagbantay ang Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa. Ang malapitang presensya ng Chinese Navy sa Taiwan at West Philippine Sea ay isang malinaw na hamon sa pandaigdigang batas pandagat. Mahalaga na mas paigtingin ng gobyerno ng Pilipinas ang diplomatic at military strategies nito upang maprotektahan ang teritoryo at kapakanan ng mga Pilipino, habang patuloy na nakikipagtulungan sa international community para sa mapayapang resolusyon sa lumalalang sigalot sa rehiyon. Mga banta ng China sa Germany. Ayon kay Roderich Kiesewetter, isang kilalang parlamentaryo at eksperto sa intelihensya ng Alemanya, ang kanilang bansa ay kasalukuyang inaatake ng China sa pamamagitan ng paniniktik, paninira at panghihimasok sa kanilang mga kritikal na sektor. Bukod dito, ang lumalalim na ugnayan sa pagitan ng China at Rusya ay lalong nagpapahirap sa sitwasyon dahil ito ay may potensyal na bumuo ng isang bagong pandaigdigang alyansa na maglalagay sa panganib sa interes ng kanluran, particular na ng Estados Unidos at Europa. Ang Alemanya ay isa sa pinakamalakas na ekonomiya sa Europa, kaya't hindi nakapagtataka na ito ay nagiging target ng iba't ibang uri ng paniniktik at panghihimasok mula sa ibang bansa. Ayon kay Kiesewetter, ang China ay hindi isang ordinaryong kasosyo sa kalakalan, kundi isang aktibong kalaban na gumagamit ng mga taktika upang pasukin ang mga sensitibong sektor ng Alemanya. Ilan sa mga taktikang ito ang sumusunod: cyber espionage at pagnanakaw ng impormasyon. Ayon sa mga ulat, ang mga Chinese hackers ay paulit-ulit na nagnanakaw ng intelektual na ari-arian mula sa mga kumpanyang Aleman, particular na sa mga larangan ng teknolohiya, inobasyon at depensa. Ang mga ataking ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ekonomiya ng Alemanya, kundi pati na rin sa seguridad ng kanilang estado. Ang Alemanya ay umaasa sa mga foreign investments para sa infrastruktura at enerhiya nito. Ang pamumuhunan ng China sa mahahalagang sektor ay nagbibigay rito ng access sa mga sensitibong impormasyon na maaaring gamitin upang kontrolin o manipulahin ang ilang aspeto ng ekonomiya ng bansa. Impluwensya sa politika at media. Gumagamit ang China ng mga estratehiya upang palakasin ang impluwensya nito sa loob ng Alemanya, tulad ng pagsuporta sa ilang grupo o politiko na may mas malambot na paninindigan sa Beijing. Malawak din ang pagkalat ng mga pro-China narratives sa ilang media outlets sa Europa na naglalayong baguhin ang pananaw ng publiko tungkol sa tunay na layunin ng Beijing. Sa harap ng mga banta na ito, kinakailangang pag-isipan ng Alemanya ang mga paraan upang maprotektahan ang kanilang pambansang seguridad. Isa sa mga hakbang na kanilang ginagawa ay ang paghihigpit sa dayuhang pamumuhunan
sa mga kritikal na industriya upang hindi mahulog sa kamay ng mga banyagang estado, lalo na ng China. Ang lumalalim na ugnayan ng China at Russia, muling pinagtibay ng China at Russia ang kanilang matibay na alyansa matapos ang isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mga leader ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, naganap ang talakayan ilang araw matapos ang inaugurasyon ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa kabila ng lumalaking tensyon sa pandaigdigang seguridad, iginiit ng China at Russia na ang kanilang kooperasyon ay batay sa mutual na tiwala at hindi nakatuon laban sa anumang ikatlong partido. Binigyang diin sa pagpupulong ang pagpapalakas ng estratehikong ugnayan sa larangan ng ekonomiya, depensa at teknolohiya. Pinuri ng China ang papel ng Russia sa pagpapapanatili ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan, habang pinagtibay naman ng Moscow ang suporta nito sa One China policy. Bukod dito, lumalakas din ang kanilang kooperasyon sa larangan ng enerhiya na nagiging mahalagang bahagi ng kanilang pangmatagalang relasyon. Habang patuloy na hinahamon ang pandaigdigang kaayusan, nananatiling isang makapangyarihang alyansa ang China at Russia. Maraming bansa ang nagbabantay sa magiging epekto nito sa geopolitika, lalo na sa harap ng patuloy na hidwaan sa Asia-Pacific at Europa. Ang dalawang bansa ay nagsasagawa ng mga pinagsamang pagsasanay militar at pagpapalitan ng armas. Bumibili ang China ng mga makabagong kagamitang pandigma mula sa Russia tulad ng fighter jets at missile defense systems. Sa kabilang banda, interesado rin ang Russia sa technological na kakayahan ng China, particular na sa larangan ng artificial intelligence at semiconductor technology, ekonomikong cooperation at pagtakas sa Western sanctions. Dahil sa mga ipinataw na parusa ng kanluran laban sa Russia, dulot ng pagsalakay nito sa Ukraine, mas lalo itong napalapit sa China. Sinusubukan ng dalawang bansa na bawasan ang kanilang pagdepende sa US dollar sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kalakalan gamit ang kanilang sariling mga pera, Chinese yuan at Russian ruble. Bumibili ang China ng langis, gas, at iba pang hilaw na materyales mula sa Russia na tumutulong upang mapanatili ang ekonomiya ng Moscow sa kabila ng mga parusa. Pampulitikang pagtutulungan sa pandaigdigang entablado. Ang China at Russia ay parehong sumusuporta sa isang multipolar world order, kung saan ang kapangyarihan ay hindi lamang nakasentro sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Madalas nilang ginagamit ang United Nations at iba pang international na institusyon upang hadlangan ang mga resolusyong sumasalungat sa kanilang interes. Ang lumalakas na alyansa ng dalawang bansa ay nagpapakita ng isang lumalawak na hamon sa kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Kung magpapatuloy ito, maaaring mahirapan ang kanluran na pigilan ang pag-usbong ng isang bagong bloc ng mga bansang may authoritarian rule. Ang patuloy na paglawak ng impluensya ng China sa Europa, particular na sa Alemanya, ay nagiging isang seryosong usapin sa seguridad. Ang sabay nitong pakikipag-alyansa sa Rusya ay lalong nagpapalubha sa sitwasyon dahil ito ay may potensyal na bumuo ng isang bagong pandaigdigang puwersa na maaaring hamunin ang kasalukuyang kaayusan. Dahil dito, kinakailangang magkaisa ang kanluran sa pagpapatibay ng kanilang depensa, ekonomiya, at diplomatikong ugnayan upang mapanatili ang pandaigdigang katatagan at kapayapaan. Ikaw sa iyong palagay, ano ang magiging papel ng alyansang ito sa hinaharap ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.